iyong panaligan nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga susunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mataas po ang pagpapahalaga ng mga Saduseyo sa batas, ngunit ang nakalulungkot ay may turong hindi nila tinatanggap. Isa na dito ang turo na tungkol sa muling pagkabuhay. Ito ang pagkakaiba nila sa mga Pariseyo. Ginamit ng mga Saduseyo ang argumento sa aklat ng Deuteronomio na kung saan hindi makakapag-asawa ang biyuda ng iba liban sa bayaw niya na magbibigay sa kanya ng anak. 2 bagay ang sinasaad dito. Sino sa 7 lalaki
ang magiging asawa ng babae sa kabilang buhay at mayroon nga bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Sinagot ni Jesus ang mga Saduseyo sa pamamagitan ng kasulatan at ayon na rin sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na mamamatay ang mga nasa langit. Uulitin ko po, hindi na po mamamatay ang mga nasa langit na. Sa makatuwid, wala nang pag-aasawa roon dahil hindi na kailangang manganak pa. Mayroong pagmamahalan doon, ngunit ang pagmamahalang ito ay para sa lahat, hindi bilang magulang sa anak o hindi bilang kapatid sa kapatid. Pagmamahal na pangkalahatan. Kaya naman, kung ating susuriin, ang pagbasa ngayon ay nagpapahayag sa kagandahang loob ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap at pagkatakot natin sa buhay. Lalong-lalo na ang takot ng tao sa kamatayan. Pagmasdan po ninyo, narinig natin sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Huwag ninyong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang inyong pagkabilanggo dahil sa Kaniya. Sa halip, makihati tayo sa kahirapan alang-alang sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na siyang nagliligtas sa atin at tumatawag sa atin upang tayong lahat maging Kanyang piniling bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ng Kaniyang bugtong na anak na si Jesus Nazareno. Hindi dahil sa ating mga gawa, kung hindi ayon sa Kaniyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Anong ibig sabihin? Bago pa tayo nilikha, ninais na ng Diyos na tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga anong ibig sabihin? Kung ikaw ay may malubhang paghihirap o pagsubok sa araw na ito at sa kasalukuyan, huwag na huwag kang matatakot sapagkat ang lahat ng ito panandalian lamang. Ano ang tunay na magtatagal? Ang ating buhay, kapiling ang Diyos. Sa ating buhay sa langit, wala na tayong kakailanganin pa sapagkat nasa atin na ang kaganapan ng buhay. Kaya nga masasabi natin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa mga taong nagtitiwala sa Kanya habang tayo ay nasa lupa at habang hindi pa natin nakakamit ang kaganapan ng buhay. Walang imposible sa taong taos-pusong nananalangin at humihiling sa Diyos. Walang imposible sa taong buo ang kanyang loob na hindi siya pababayaan ng Diyos sa anumang pagsubok ng buhay dahil alam niya na ang buhay niya sa mundo panandalian lamang at ang buhay na paparating ay ang siyang tunay na buhay na magbibigay katuturan at katuparan sa ating buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan ang muli nating pagkabuhay
sa piling ni Jesus Nazareno, hindi rin imposible. Kung sa mga Saduceo, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay, tayong mga Katoliko at Kristiyano, buong-buo ang ating pananalig na hindi kamatayan ang huling salita ng ating buhay, kung hindi ang sa katapusan maghahari ang salita ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig at awa. Kaya naman, masasabi natin na tayo ay nilikha hindi upang mamatay. Tayong lahat nilikha upang mabuhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos sa kalangitan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.